Nararamdaman ang epekto ng Super Typhoon Nando sa ilang lugar sa Cagayan. Inabisuhan na mga residente roon na lumikas at live mula sa Cagayan may unang balita si Nico Wahe. Nico. Igan, magandang umaga mula nga kagabi, alas 11 ng gabi hanggang sa oras na ito ay inuulan at binabayo ng malakas na hangin itong Santa Ana, Cagayan dahil pa rin yan sa Super Typhoon Nando. Naimbag na rabi tayo amin na po. Halos walang hinto ang paalala ng mga otoridad sa Santa Ana, Cagayan kagabi na dapat nang lumikas ang kanilang mga residente, lalo na yung mga nakatira sa coastal area. Ang evacuate dito'y barangay. Anumang oras kasi daraan sa Santa Ana ang Super Typhoon Nando bago dumiretso sa Batanes area. Naabutan namin ang residenteng ito na naglalagay ng takip sa kanyang mga bintana. Pagpatak ng bandang mag-aalas 11 ng gabi, nagsimula na magparamdam ang bagyong Nando. Sa tinutuluyan naming hotel sa Santa Ana, ramdam ang unti-unting paglakas ng bagyo. Nagsimula sa mahinang hangin at bahagyang ulan. Hanggang sa sumisipol na ang malakas na hangin. Mas lumakas na rin ang pag-ulan. Ang mga puno tila sumasayaw. Habang papalalim ang gabi, mas lalong lumalakas ang bagyong Nando. Lakas pa rin nga itong hangin dito sa kinaroroonan namin at yung pag-uulan ay ayan, napakalakas pa rin at ayon sa PDRRMO ay wala nang supply ng kuryente sa buong Santa Ana at ayon din sa PDRRMO meron tayong mga nakuwang datos mula sa kanila kaugnay doon sa mga evacuees natin. Sa Santa Ana ay meron ng 703 families na mga in-evacuate. Karamihan dyan ay yung mga nasa coastal area. Sa bayan ng Bagao ay 246 families na itong ang pamilya na nandun sa Bagao area naman na nasa evacuation center. Sa Pamplona ay may 304 families, habang sa Calayan kung saan yung tinutumbok nitong super bagyong Nando ay meron naman tayong 634 na families na nasa evacuation center. At live mula rito sa Santa Ana, Cagayan, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.